Sa ilang linggo lamang bago ang panimula ng season, niyanig ng Minnesota Timberwolves ang mundo ng basketball sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanilang former franchise superstar, Karl Anthony Towns sa New York Knicks. Habang pinagtatalunan ng mga tagahanga at eksperto kung sino ang nanalo sa trade, ang salita sa kalye ay naniniwala na ang Timberwolves na ito ay ang tanging paraan upang magkaroon ng advantage sa kanilang window ng titulo kay Anthony Edwards. Ginawa ng Wolves ang deal upang ma-maximize ang window ni Edwards sa mahabang panahon, isinulat ni John Krawczynski ng The Athletic. Siya ay unang na-draft sa pangkalahatan noong 2015 at naging isang star sa Minnesota na may average na karera na may 22.9 points, 10.8 rebound at 3.2 assist per game for 52.4% shooting. Sa nakalipas na 9 na taon, ipinagkatiwala niya ang lahat sa prangkisa at ibinuhos niya ang kanyang mga mapagkukunan pabalik sa lungsod sa pamamagitan ng mga pagsisikap sa kawanggawa at iba pang mga proyekto. Naging paborito ng mga tagahanga si Towns para sa kung paano niya tinanggap ang kanilang kultura at hindi nila naisip na aalis siya anumang oras sa lalong madaling panahon. Ngunit sa pagpapakita ni Anthony Edwards, pakiramdam ng Timberwolves na ngayon na ang oras para maging all-in sa kanilang paghahangad ng titulo. Ang batang superstar ay nagmula sa isang breakout season sa NBA na may average na 25.9 points, 5.4 rebounds, at 5.1 assists per game for 46.1% shooting. Itinaas niya ang kanyang laro sa postseason at naging mahalaga sa makasaysayang pagtakbo ng Timberwolves sa Western Conference Finals. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang, ang season ay isang napakalaking tagumpay para sa Timberwolves at ang inaasahan ay para sa kanila na dalhin ito pabalik para sa 2024-25 campaign. Sa halip, napagpasyahan nilang hindi pa rin sapat ang team. Sa pamamagitan ng pagpapalit ni Towns kay Randle, Donte DiVincenzo, Keita Bates-Diop, at sa future first-round pick, sinuko ng Knicks ang star power para sa lalim at umaasa ang Wolves na ito ang magiging susi sa panibagong hakbang sa West. Dahil ang mga team tulad ng Grizzlies, Mavericks, Nuggets, Clippers at Thunder ay inaasahan na ang lahat ay makikipagkumpetensya para sa nangungunang 6 na pwesto. Ang margin para sa error ay magiging manipis sa season na ito at ang Timberwolves ay kailangang maging mas mahusay kaysa kailanman upang makasabay sa pinakamahusay sa kanilang conference. Sa totoo lang, ang pressure ay nahuhulog mismo kay Edwards ng higit pa sa sinuman. Maaaring 23 taong gulang pa lang ang young star, ngunit sa paraan sa kanyang pananalita, ang mga tagahanga at mga former players ay magiging sabik na makita kung paano niya isinasabuhay ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay sa kanyang posisyon. Para sa kapakanan ng Timberwolves, kailangang maabot ni Edwards ang kanyang ultimate potential bilang isang player at sa pagsisimula niya sa kanyang ikalimang NBA season ay may pag-asa na mapapatunayan niya ang kanyang sarili bilang isang MVP caliber player at iyon ang kakailanganin upang mamuno sa kanyang team sa tagumpay sa West. Kung wala si Towns, ang daan sa unahan ay hindi malinaw para sa Timberwolves, ngunit malinaw na ang front office ay handang gawin ang lahat para masulit ang oras ni Edwards, kahit na nangangahulugan ito ng pagpapaalam sa isang signature na bahagi ng kanilang nakaraan. Nagpadala si Anthony Edwards ng isang malakas na mensahe sa mga tagahanga ng Minnesota Timberwolves sa Instagram account ng team na nagpapataas ng excitement at mga inaasahan para sa paparating na season. Sa pagmumuni-muni sa tagumpay noong nakaraang season, nagpahayag si Edwards ng pasasalamat sa suporta mula sa lungsod at binigyang diin ang pagkagutom ng team para sa higit pa at mga inaasahan para sa paparating na season. Nararamdaman ko na ang estado ng Minnesota ay nagbigay sa amin ng labis na pagmamahal at suporta. Hindi na kami makapaghintay na makabalik doon at magpakita para sa kanila.
Nagkaroon kami ng magandang season noong nakaraang taon. Ngunit ang Minnesota ay mas nararapat pa ng labis. Ang lungsod at ang mga tagahanga ay nararapat pa ng isang banner. Ang nakaraang taon ay tulad lamang ng isang pampagana. Sa taong ito gusto namin ang buong pagkain. Alam namin na hindi ito magiging madali at alam namin na magdadala ito ng labis na trabaho. Ngunit mahal namin ang trabaho at handa kaming kumain. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay patungo sa season na ito nang wala ang isa sa kanilang mga iconic na player, si Klay Thompson, na nagpasya na sumali sa Dallas Mavericks pagkatapos ng 13 season sa Warriors. Sa kabila ng pangyayari, ang front office ng Warriors ay gumawa ng ilang mahahalagang pagpirma at particular na na-excite si Kerr sa isa sa kanila. Sa isang panayam kay Tim Kawakami ng The San Francisco Standard sa pinakabagong yugto ng The TK Show, sinabi ni Kerr kung ano ang hatid sa bagong pagkuha nila kay DeAnthony Melton sa team. Si Melton, na pumirma ng isang taon, $12.8 million contract for Golden State in free agency, ay nakatanggap ng malakas na papuri mula kay Kerr para sa kanyang versatility. Siya ay isang two-way na player na gusto ko dahil sa kakayahang kumonekta ng maraming lineup, sabi ni Kerr. I think dinadala niya yon. Isa siyang catch-and-shoot na player at pinapanood lang siyang nag-scrimmage nitong nakaraang linggo sa Chase. Naglalaro ang mga players namin ng pick-up ball habang naghahanda sila para sa camp. Napanood ko siyang kinuha ang 4 na sunod-sunod na tres sa isang scrimmage. Siya ay catch-and-shoot, walang pag-aalinlangan. Ang laro ay dumadaloy ng maayos kapag siya ay nasa sahig. Ibinahagi din ni Kerr ang kanyang mga saloobin sa isa pang bagong karagdagan sa Warriors, si Kyle Anderson. Nakita ko siyang gumawa ng split screen, nagtrabaho sa ilalim ng ring at kumuha ng layup mula sa mga pasa. Hindi pa namin nagagawa iyon, ngunit alam ng mga taong ito kung paano kami naglalaro at mayroon silang magandang pakiramdam para sa laro. Parehong magiging fit sina DeAnthony at Kyle. At talagang na-excite ako sa kanila. Binigyang diin din ni Kerr ang kahalagahan ni Andrew Wiggins sa Warriors, lalo na kasunod ng pag-alis ni Klay Thompson. Inaasahan na hahakbang si Wiggins sa isang mas malaking tungkulin na nag-aambag ng parehong pagmamarka at pamumuno sa isang team na naghahanap na makipaglaban muli. Nananatiling naniniwala si Kerr na handa si Wiggins na harapin ang hamon. I've only seen him for the last couple of days since he got back in town, but number one, he looks physically really fit. Mukhang siya rin, mula sa pakikipag-usap sa kanya, napaka-motivated at payapa. Sabi ni Kerr sa mga mamamahayag ni Anthony Slater ng The Athletic. Sa tingin ko alam niya na ang huling 2 season ay naging matigas para sa maraming mga kadahilanan. Ngunit handa na siyang bumalik sa level na kung sino siya ilang taon na ang nakakaraan, dagdag ni Kerr. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.